What's up mga idol, my name is Nico and welcome to my channel. Sa video na to, pag-uusapan natin yung mga Clash of Clans sneak peek number 1. So yung unang sneak peek na nilabas nila ay yung tinatawag na 7th Builder. Tapos meron tayong bagong district sa Capital Hall. Tapos meron pagbabago sa user interface ng COC. Tsaka maraming quality of life improvements. So wag na natin patagalin at simulan na natin to. Simulan natin to sa Goblin Mine. So, yung Goblin Mine is bagong capital district dito sa Clash of Clans. After ng Skeleton Park, yung Goblin Mine na yung susunod na ilalabas na capital district. Tapos sa Goblin Mine, may kita mo talaga na parang Goblin team talaga siya. Sayang nga lang hindi nila ito sinabay sa Goblin team nung nakaraan. And yung isang bago dito is yung tinatawag na Goblin Thrower at saka yung Spear Goblin. So, yung Goblin Thrower, paano to gumagana? Nagtathrow siya ng mga Goblin sa mga units ng kalaban natin na uma-attack. Ayan, kung makikita mo, parami yung Goblin hanggat hindi napapatay nung units na uma-attack sa atin. Tapos, kapag nawasak yung Goblin Thrower, bigla itong magsasama ng mga Spear Goblin. Na yung Spear Goblin, kaya niyang atakehin yung ground units at saka mga air units. Pangalawa, dito sa Goblin Mine o sa Goblin District is yung tinatawag na Spear Trap. So, yung Spear Trap naman, para lang din siyang bomba. Nga lang, ang natitrigger nito, yung mas maraming troops. Kapag yung troops natin, paisa-isa lang siya, kagaya ng Super Barbarian, hindi siya magti-trigger. So, magti-trigger lang to kapag yung halimbawa, massive yung troops, o kaya multiple troops yung i-deploy mo, kagaya ng Sneaky Archer, ng Minion, mga ganyan. Diba? Magti-trigger siya. So, yun yung bago sa Goblin Mine. Now, sa user interface naman, sa mga troops, sa mga defense, sa mga buildings, nakalagay na talaga yung total information. Meron pa siyang animation na nakasama dito sa user interface ng bagong i-update nila sa Clash of Clans. So, ayan, kung makikita mo dito, ito yung Hag Rider, tapos ito yung hit points niya, ito yung damage. Talagang makikita mo na kung ano yung gamit nung defense, nung troops o nung unit na nakalagay dito sa Clash of Clans. Next, isa pang update na ilalabas nila ngayon ay yung total maximum capacity ng capital gold na ma-farm natin is naging 35,000 na dati 25,000 lang. 'Di ba? Sobrang ganda nito kasi hindi lang 25,000 yung pwede mong mai-store na capital gold sa account mo. 'Di ba? Hanggang 35,000 na siya. So, next naman natin yung tinatawag na 7th Builder. Pero itong 7th Builder na to, ano lang siya, temporary lang siya. Kumbaga sa i-check pa lang ng Supercell, i-check pa lang nila kung ano yung magiging feedback ng mga player about dito. Kasi, kung makikita mo dito, sa 7th Builder, hindi siya talaga builder. I mean, hindi siya talaga yung line ng mga builder, kundi Goblin siya. Tapos nakalagay dito, work for hire. Meaning, magbibuild siya, magtatrabaho siya para sa'yo, pero babayaran mo siya. So, ano yung pambabayad mo sa kanya? Since Goblin to, sisingilin niya tayo ng gems. Ayan, papaliwanag ko na maigi para mas lalo mo maintindihan kung paano to gumagana. Gagana lang siya, okay, mag-activate lang, magagamit lang natin tong 7th Builder na to kapag lahat ng builder natin, nagbi-build siya ng mga units natin. Ang kagandahan, hindi lang ito pang defense o pang mga buildings, kundi pwede rin ito sa laboratory. So, ang bayad nga lang dito is 40 gems per day. So, yan, kung makikita mo, yung upgrading time nitong gold storage ay 12 days. Sabi dito, looks like your builders are busy, but you know, I can build that for you, right? I'll just need a few extra gems for my time. So, yung extra gems na tinutukoy ng Goblin Builder ay 40 gems per day. Ayan, kung makikita mo, 12 days times 40 days, that's 480 gems. And I think, sa mga gumagastos sa Clash of Clans talaga, malaking tulong sa kanila to kasi malaki matitipid nila compared sa direct nilang gagamitin yung gems para makapag-upgrade sila ng mga buildings, units, heroes, troops, pets, compared dito sa Goblin Builder. Pero para sa mga free-to-play gamer, medyo mag-aalangan ka pang gamitin to. Pero I think itong Goblin Builder na to, under assessment pa to. Kumbaga sa under observation pa siya. Kung ano yung magiging feedback ng mga player about dito sa 7th Builder. Malay natin later on, ang maging ang maging bayad na sa Goblin Builder, pwedeng gold, pwedeng elixir din, 'di ba? Magko-consume siya ng gold o magko-consume siya ng elixir. So malay natin, ganun 'di ba? O pwede ring maging bayad dito capital gold. Pwede ring maging bayad dito is league medals man sa ganyan. Gaya nga nasabi ko, sa tingin ko, under observation pa. Makikita natin siya right after a few months. Makikita natin kung ano yung magiging feedback ng mga player dito. Now, para makita mo naman yung sa laboratory, punta tayo sa laboratory. Tapos ito, regular upgrade, yun na sa kaliwa. Tapos yung
Goblin upgrade naman yung sa kanan. For example, i-upgrade muna natin tong healer. Kung makikita mo, hindi mga naka-block yung mga box ng mga army o ng mga troops. Kasi pwede pa natin gamitin yung Goblin Builder dito sa laboratory. For example, ayan, gamitin natin siya dito sa P.E.K.K.A. So, kung 16 days and 12 hours to, so kung 16 days, 16 times 40, that's 640 gems. Tapos yung 12 hours considered as 20 gems na yun kasi half day siya ng 24 hours. So, 640 plus 20 gems equals 660 gems. Ayan, 660 gems yung i-cost niya kapag ginamit natin yung Goblin upgrade o yung Goblin Builder dito sa laboratory. So, ganun katindi tong Goblin Builder. Kaso nga lang, yun nga lang, work for hire nga lang siya mga idol. I hope soon na sana mag-iba yung currency na hihilingin nitong goblin na to, 'di ba? Wag naman gems kasi ang hirap, sa totoo lang mahirap i-farm ang gems kung 40 gems per day. Wala naman tayong pagkukuhanan ng ganong kalaking amount ng gems. Kahit na araw-araw tayo naglalaro kasi hindi umaabot lahat ng obstacles na nag-a-appear sa home village at builder base ng 40 gems. Okay, mahirap po yun in reality. So, ang pinakamaraming magbe-benefit po nito is yung mga nagta-top up o yung mga gumagastos talaga bumibili ng gems sa Clash of Clans. I hope soon na mapakinabangan din ito ng mga free-to-play at gawin nila tong ibang currency naman. Kagaya nung sa pagpa-forge ng mga capital gold, di ba? So, yung isa pang sneak peek na ilalabas nila sa quality of life improvements ay yung Clan Castle Troop release. So, yan, kung makikita mo dito sa Battle Blimp, once na drain up mo siya, lahat ng troops, lalabas siya kakaagad. So, hindi lang siya sa Battle Blimp, kahit sa Lag Launcher, sa Wall Wrecker, sa Stone Slammer, sa lahat ng Siege Machine, kahit walang Siege Machine, pag drain up mo siya, hindi siya pa isa-isang lalabas, kung hindi sabay-sabay na siyang lalabas. I think, depende sa attack strategy, pwedeng maging malakas tong attack strategy na to, since wala nang parang delay sa pag-release ng mga Clan Castle troops sa Clan Castle natin. So, isa pang sneak peek, yung jump spell po natin sa Clan Capital is magiging 1 housing space na lang po. At bukod pa po dyan sa jump spell na yan, magkakaroon na rin ng share link sa Clan Capital, kagaya ng sa home village at saka sa builder base, na pwede nating i-copy yung base natin at i-paste natin sa ating clan o kaya naman sa mga website para makopya yung Clan Capital base natin per district nang walang kahirap-hirap. Sa totoo lang, sa dami ng capital from Capital Hall to yung darating na naman na bagong district ngayon, Goblin Mine, ang dami na namang i-edit na base dyan. So, kung ikaw na medyo wala ka pang expertise sa pagbibuild ng mga ganyang klaseng base, why not try to copy, di ba? Kaya nga nilabas na nila tong copy na to para kahit papano hindi naka-default yung mga base natin para hindi tayo mas madaling ma-3-star o mawasak yung base natin sa Clan Capital. So, iyan po yung ilang sneak peek na ilalabas sa Clash of Clans nitong October. So, mayroon pa po mga sneak peek na lalabas. Hintayin lang po natin siya. And dito na po ba tatapos yung ating video. So, nagustuhan nyo po ba tong video nito? Kung nagustuhan nyo po, like and share nyo na. Kung may mga tanong, suggestion, o reaction po kayo, i-comment nyo lang po yun sa baba. And I'll try my best para ma-reply ko po kayo isa-isa. At wag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel and click yung notification bell button para mag-updated po kayo sa mga next videos na i-upload ko. Once again, my name is Nico. Salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. I'm out.